Good afternoon guys, and good morning, good evening kung nasan man kayo ngayon. So I want to read to you Psalms 29. It says, Psalm of David 1, Ascribe to the Lord, O mighty ones, ascribe to the Lord glory and strength. Wow, praise God, praise be to the Lord. Sarabi nung desire natin si Lord, tayong mga anak niya, tayong mga nilikha. Nasain natin yung glory ng Diyos at yung kanyang kalakasan. Lalo na sa panahon ngayon na tayo pinanghihinaan na ng loob. Tipong gusto mo nang bumitaw kasi ang hirap na. Lord, magpapatuloy pa ba ako? Di ko na kaya. Physically, mentally, emotionally, spiritually, I'm weak. Lord, I surrender it all to you. Ganun na lang tayo sa harap ng Diyos eh. Lord, hindi ko to kakayanin ng ako lang. Kasi kung ako lang, hindi ko to kaya. Kung ako lang. Kung wala yung gabay tulong mo. Napakabuti ng Diyos kasi gumagamit siya ng mga anak niya na ibahagi ang kanyang salita. At ito ang sabi ng Diyos, nasain natin siya dahil siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. This is a promise. This is a call to God. This is a call for us to come to God. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos at huwag mong bumitaw. Lalo na sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, na ikaw lang. We are prone to depression, we are prone to anxiety, and much better if we rely to God, not just on ourselves. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So mas mabuti pala na nasain natin ang Diyos, ang kanyang kabutihan dahil siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan at hindi niya tayo bibiguin kailanman kapatid. Hanggang wakas, sasamahan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Yan ang pangako niya kahit sa Psalm 23, siya ang ating pastor. Tutukan natin to. Bakit kailangan nating nasain ang Diyos? Sabi ko nga, ito ay napakahalaga. Napakahalagang ituon natin, i-focus natin yung attention natin sa Diyos. More on ano tayo ngayon eh, konsepto ng buhay na, ay gusto kong magpakayaman Lord. Wala namang masama. Lord, gusto kong mag-asawa, gusto kong magkajowa, and there is nothing wrong with that in your desires. Basta mahalaga, nandyan si Lord. Nasa center si God. Nasa sentro siya. Mahalaga rin, na wag nating tatanggalin yung faith. Yun yung susi eh. Yun yung pananampalataya. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Paano mo masasabi sa Diyos na yung pananampalataya ka kung hindi mo sinasabuhay, konting tapik pa lang sa'yo, nag-give up ka na? Paano mo mararating yung nilaan ni Lord sa buhay mong magiging kang mayaman or successful kung dyan pa lang sa nadulas ka pa lang, give up ka na? Pati faith mo, inabandon mo. So, tinuturuan tayo ni Lord na ipaglaban siya. Ipaglaban mo yung sarili mo, kapatid. God is teaching us to fight the good fight of faith until He returns, until He comes. Alam mo yung, yung theme ng church anniversary dito sa church is that, prepare for the coming of the Lord. Marami tayong pinaghahandaan, birthday party, ngayon magba-Valentine's na yung February 14, 2026. So marami. So ito pala yung dapat nating paghandaan, yung harapin yung Diyos. Kasi minsan lang tayo mabuhay at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Delikado na maratnan tayo, delikadong mamatay tayo sa oras na yan na hindi tayo handa. So dapat pala handa tayo emotionally, physically, and spiritually. Kasi haharap tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Yung may likha sa'yo, yung destined sa'yo. Si Lord yun. Alam kong nabibigatan na tayo ng pasanan and maybe it's time for us to renounce it. To surrender it all to God, kapatid. Huwag mong lahatin. Mauubos ka rin. Hayaan mong tulungan ka ng Diyos sa kabigatan na yan, sa suliranin na yan. Mas nasain mong mamuhay ayon sa kabanalan, ayon sa kagustuhan ng Diyos. Instead of giving up your faith, fight the good fight of faith. Battle it.
until He returns, until He comes. Kasi papagandahin ka lalo ng Diyos. Hindi ka lang niyang babaguhin. Sa pagsunod mong yan, may kalakip na blessing, may kalakip na correction, may kalakip na judgment. Bakit judgment? Tuturuan ka ni Lord eh. Ipupurun ka talaga niya. May mga aayusin sa buhay mo si Lord. Iba-iba si Lord. Sa iba-iba siyang paraan, nag-work si Lord sa buhay natin. So I can say that always na i-judge ka ni Lord, but no. He will not condemn you, but He will teach you. He will direct your path, your ways, as you abide in Him. So we must ascribe the Lord while we're still young. Habang malakas pa tayo, paggamit na natin lahat ng talent natin kay Lord. Habang malakas pa tayo, paghariin na natin siya sa buhay natin. Ipagamit na natin yung buhay natin. Talentong meron man tayo, ano man yan, kayamanan man yan, treasure time, talent, treasure, hindi lang puro bebe time, hindi lang puro ML, hindi lang puro FB or dating apps, let matches or Omegle. Wala namang masama. But therefore, seek first God. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Alam mo, glory pa lang ni Lord. Grabe. Madi-delivered ka na. Sambitin mo pa lang yung salitang Jesus is my Savior. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. May deliverance. May healing. May victory sa buhay mo. Ganun ako, grabe. Testimony ko yan. Tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Pinagaling niya, pinalakas talaga ako. Grabe, nagsuka-suka ako. Na-delivered talaga ako eh. Merong consuming eh. Consuming fire. Consuming fire ang presensya ng Diyos. Yan ang glory ng Diyos, yung kabanalan niya. Next is the Holy Spirit. Holy Spirit will move in your life. Yun yung sa Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Isa lang yun. And strength. Nasain natin ang kalakasan ng Diyos. Sabi nga, mapalad tayo. Sabi niya eh, Apostle Paul. Salamat. Salamat sa kahinaan kasi doon nakikita yung glory ng Diyos, yung glory niya sa buhay natin. Salamat na mahina ako kasi doon ako malakas. Mas doon ako tinuturuan ng Diyos, kapatid. Kaya wag kang mag-give up kasi patuloy ka pang palalakasin ni Lord. Ito yung pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, ipababayaan naman. Hindi to aksidenteng napanood mo tong video to, kaya tapusin mo. Kasi gustong i-remind ulit sa'yo ng Diyos na hindi ka nag-iisa. Nakasama mo siya. Through me, through your life, continue abiding in the Lord. Kaya, God bless, kapatid. But before we end this topic, gusto kong baunin mo to, ang panalangin. Let me pray for you. Lord God, thank you, God the Father in heaven, for this moment. Maraming salamat sa buhay ng kapatid kong itong nasa kabilang screen. Continue, Lord, to strengthen him. Bless him mightily and effectively, Lord. Maraming salamat sa mga pagsubok. Salamat sa kagalingan at sa victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless, kapatid. Padagon, padayon, padayon, padagos.